way back 2017, nagkayayaan kami dito sa office. Tapos kasama ko si mga tito, titas, sila Ate Carina, sila Kuya Mhm. Cesar, sila Ate Jeanette, sila Jane. Ayun, pumunta kami dun sa may Cavite, kila Jane, kila Tita Jane mo. Tapos, yun, nag-hike kami dun sa tinatawag na Pico de Loro. Mm. Yun yung unang-unang bundok na inakyat ko. Kaya tinatawag ko siyang Mother Mountain kasi siya yung pinakauna-una kong bundok na hinike. And Ooh. then, tapos, nung pag-hike namin na yon, nakapag-summit ako. Nakaabot ako mismo dun sa summit. Okay. Sila, mga tito-titas mo, naiwan na dun sa baba. Nung nakarating na ako dun sa summit, syempre, ang ganda ng view. Nakikita mo yung view ng buong Cavite, saka yung view ng Nasugbu, Batangas. Doon ko na-realize, ay gusto ko to. Gusto ko ang hiking. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganitong activities. Doon Talaga? nagsimula lahat. Yeah. Amazing. Kasama. Kasi kapag halimbawa yung pinapanood ko yung mga yung mga videos mo, ang lalayo Mm. ng naabot mo minsan umabot ka pa ng Mindanao, minsan sa may sa may saan ba 'yan? Sa may Sa may bandang Visayas, Visayas, 'yon, Romblon. Romblon. Yun. Romblon. Yun ang isa sa mga pinakamalayo kong napuntahan na hike ko. Yung pinuntahan ko doon is yung Mount Giting-Giting. Isa sa mga kinakatakutan ng mga hiker na akyatin. Bakit Kasi kuya? yung difficulties niya is 9/9 na tinatawag. So talagang kailangan ng more training, tapat na pag pupunta ka sa mga giting-giting, magha-hike ka, kailangan meron kang mga major climb na tinatawag bago ka sumabak sa giting-giting kasi 9/9 yung difficulties ng climb doon. Kaya kailangan endurance, yung stamina mo, talagang kailangan well-conditioned ka pag aakyat ka doon. Ganun siya. May guide naman siguro kuya every time na aakyat ka dun, 'di ba? Kasi ang hirap May naman may guide Oo. kasi hirap naman ikaw mag-isa. Before talaga sa mga bundok na pinupuntahan ko, pagdating namin sa jump off talaga, required talaga yung kukuha ka ng tour guide. Hmm. Number one diyan is magre-register muna kayo kasi kailangan naka-document lahat yung mga ano, na mga hiker na pupunta dun sa bundok, naka-login sila dun sa ng barangay. Tapos i-issuehan kayo ng barangay ng resibo from DENR para manifested lahat yung mga ng activities doon sa lugar na yon. Tapos 'pag nakapagbayad na kayo ng environmental fee, entrance fee, registration fee, tapos 'yon may tour guide. 'Yun na, i-issue-an kayo ng tour guide. Tapos yung tour guide halimbawa, nasa 10 kayong aakyat, dalawang tour guide ang binibigay sa inyo kasi ang required kasi sa mga hiking usually 5:1. Hmm. Isang guide, 5 tao ang iga-guide niya. Gano'n ang requirements. Mostly sa lahat ng mga nabundok na puntahan ko gano'n ang patakaran nila, pare-pareho lang naman halos. So, nakuwento mo kuya, yung nag-umpisa ka sa, Maragondon. Ano yung ano yung mga sumunod nun before diyan sa Visayas area? Sa may Romblon? More on dito na ako nag-hike muna talaga, nag-focus ako ng hiking muna dito sa area ng Batangas saka Rizal. Yung Rizal talaga, yan marami ako na halos lahat ng bundok sa Rizal na akyat ko na yan diyan. Ooh. Yung tulad ng yung mga sikat diyan is Mount Daraitan, um, tawag nito Mount Pamitinan. Yung Daraitan sa Tanay Rizal yon. Tapos yung Pamitinan, Hapunang Banoy at saka yung tawag nito, ano ba yung isang, kalimutan ko yung isang pangalan niya. Sa may Montalban sa sa Rodriguez Rizal naman yon. Paiba-iba, basta buong province ng Rizal. Tapos yung iba-ibang bayan dun sa Rizal, halos na hike ko naman na yung mga may mga tinatawag pang mga Mount Susong Dalaga, mga ganun. Oo, Mount Maynova, yan. Madami. Tapos dito sa Batangas naman, ang pinakasikat nila dito na bundok is yung Batulao. Hmm. Batulao, Apayang, saka Talamitam. Yan yung mga sikat naman dito sa Nasugbu. Tapos kuya, like
kung halimbawa gusto kong sumama sa mga ganyan or gusto kong mag-umpisa mag-hiking, paano Hmm. ako mag-umpisa sa gano'n? Like, sino yung lalapitan ko or paano yung process nun? Halimbawa ako, tulad niyan, kung gusto mo mag-start ng hiking, kung gusto mo talaga ma-try, meron naman akong event. Sa ngayon meron akong event. Mag-i-start ka talaga sa minor hiking muna talaga. Yung Hmm. mga yung hindi pa siya yung mga umaabot ng mga 1,000 plus na na may tinatawag kasing tawag na meters above sea level. Yung sukat ng height ng bundok na tinatawag. Dapat mag-umpisa ka muna talaga. Yun yung tinatawag na minor hike. Yung mga hindi pa aabot siya ng ano, ng mga libo, 1,000 meters above sea level na tinatawag. So tulad nito, mayroon akong Mount Romelo nitong sa April 28, request yun ng mga ko. So pag beginner ka talaga, doon ka lang muna sa mga minor hike muna mag-umpisa. Kasi para, yun, kumbaga sa step by step din yan eh. Kailangan maano mo yung mo. Siyempre, doon mo din titingnan din kasi kung talagang gusto mo siya. Kasi merong iba na gusto mag-hike kasi dahil gusto niya lang. Pero dahil gusto niya lang sa picture, Mm. gusto niya lang makakita ng magandang view. Pero iba kasi yung sa mga hiker na talagang parang nagiging passion na nila yung ganun. Yung talagang gustong-gusto nilang ginagawa nila kahit nahihirapan sila. Kasi merong ibang hiker na tapos beginner na pag nakapag-hike sila kahit minor lang, after nun hindi na nasusundan kasi ayaw nila napapagod sila. Ganon. Baka isa ako sa kung, mga doon. kung kung nasa Yung puso mo talaga ang pag-hike, kahit mahirap yan, umulan, bumagyo, mainit, maputik, lahat, susuungin mo yan, wala kang pili. Kasi nasa mo yun eh, nasa mo yun na gustong-gusto mo yun, na passion mo yun na gustong-gusto mo siyang ginagawa. Kaya kahit ako, kahit bumabagyo yan, sobrang lakas ng ulan, maputik man yan o sobrang init, go lang ako ng go kasi gusto ko yung ginagawa ko. You can catch the entire episode exclusively on YouTube. It's youtube.com at The Nick Berliano Show. It's youtube.com at The Nick Berliano Show.